Hi guys, good morning at nagbabalik na naman tayo for another video. So ngayon guys, pag-usapan natin kung bakit tayong mga Pilipino, ang tingin natin sa mga ibang lahi is mayayaman. So ayan ang ating topic for today. So ang mga mindset kasi natin mga Pilipino guys, 'pag nakapag-asawa ka ng ibang lahi is mayaman ka na, marami ka ng pera. Sabihin ko sa inyo guys, ang utak ng mga ibang lahi at ang kultura nila. Magkakaiba talaga ang kultura natin mga Pilipino sa kultura ng mga ibang lahi. Ang mga isip nila, ang mga utak nila is kakaiba talaga sa ating mga Pilipino. Ang nakita ko kasi sa ating mga Pilipino guys is hindi ninyo tinithink ang future na magiging anak ninyo. Anak lang kayo ng anak, gawa kayo ng gawa ng bata, pero hindi ninyo iniisip ang kanilang future. At saka guys, tayong mga Pilipino kasi guys is mahilig tayong manumbat na, kesyo ganito ginawa namin sa inyo mga bata kayo, ganito, ganyan, ganyan. Ang mga ibang lahi guys is hindi gano'n ang utak nila. Dahil sa marami silang pera, hindi lahat ng mga ibang lahi mararaming pera guys. Some of them they have simple life at some of them they have rich life. Kasi guys, sa mga ibang lahi hangga't kaya ng katawan nila magtrabaho, nagtatrabaho sila. At saka guys, hindi sila umaasa sa pera ng mga anak nila guys, 'no. Ang mga ibang lahi kasi ang mindset nila basta mapaaral kita, magkaroon ka ng magandang buhay, doon na lang 'yun basta makita nila na maganda yung buhay ng mga anak nila, gano'n. Tayo kasi mga Pilipino guys, what is the problem for us is ginagamit natin yung mga anak natin sa pansarili nating kaligayahan. 'Pag dumating yung araw na lumaki yung mga anak natin, gusto natin magkaroon ng magandang buhay at kinukuha natin sa mga anak natin. Kasi guys, ang mga anak ninyo, 'pag dumating ang araw na lumaki sila, nagkakaroon din sila ng responsibility sa buhay na sarili nila. May mga problema rin silang kinakaharap na sarili din nila. Kasi guys, tayong mga Pilipino 'pag mahirap mahirap kasi yung magulang natin, hindi natin sila mahihingan ng tulong 'pag may mga problema tayo. So, ang mga anak kailangan mag-suffer sila na hinaharap nila yung sarili nilang problema na wala silang magulang na matatakbuhan na puwedeng tumulong sa kanila. Ayan ang big mistake ng mga magulang, kaya ang magulang tumanda ng mahirap. Hindi kasalanan ng mga anak kung bakit tumanda kayong mahirap guys, kahit bakit tumanda yung mga magulang na mahirap. This is our fault as a parents. Kasi guys, may kasabihan kasi tayo 'di ba, ang tatay ang haligi ng tahanan, ang tatay ang nagpo-provide ng magandang buhay para sa family at ang nanay ang ilaw ng tahanan, ang nanay ang nag-aalaga ng mga anak para magkaroon sila ng magandang buhay kahit nasa bahay lang, gano'n. Pero ang magulang kasi guys kaya nagiging mahirap kayo kasi may mga ginawa kayo na mali na ginawa ninyo nung kabataan ninyo. So, yung maling yun na alam niyong mali, ginagawa ninyo ngayong tumanda na kayo guys. So, kaya kayo tumanda na mahirap kasi may ginawa kayong mali nung kabataan ninyo. Tayo kasing mga Pilipino guys, hindi natin ang future natin 'pag tumanda tayo kasi may mga anak kayo. Imagine ninyo guys kung wala kayong anak, anong mangyayari sa buhay ninyo? Saan kayo pupulutin? Sa kalsada kayo pupulutin kasi kung umaasa lang kayo sa pera ng mga anak ninyo, 'pag yung anak ninyo hindi nagbigay, anong mangyayari sa inyo? At saka guys, tayo kasi mga Pilipino may guilt trip tayo, yung para bang gini-guilt trip natin yung mga anak natin na, kasalanan niyo 'yan, magbayad kayo ng utang na loob, binuhay namin kayo, pinakain namin kayo." No! Kasi guys, parents kasi may responsibility talaga kayong buhayin ng maayos yung mga anak ninyo. Kayo ang gumawa ng bata, kayo ang nagdesisyon na gumawa ng mga anak ninyo, pero hindi ninyo kayang ibigay ang responsibility as a parents to your kids. Ang mga ibang lahi guys, hindi sila gano'ng mag-isip. 'Pag ano, may anak sila, talagang ginagawa nila ng paraan para magkaroon sila ng magandang buhay. Yung asawa ko guys is ibang lahi siya, pero kinukuwento niya sa'kin yung buhay niya nung kabataan niya. At ang buhay niya guys nung kabataan niya, ang family niya mahirap, pero hindi naman sobrang hirap na halos ibinebenta na lahat ng mga things sa loob ng bahay. May magulang siya guys. Ang magulang niya masisipag. Sinabi niya sa'kin ng tatay daw niya sobrang sipag. Halos yung tatay niya hindi niya na-enjoy yung buhay niya ng kabataan niya kasi may pino-provide siyang buhay sa mga anak niya guys.
At saka yung nanay nila nung nagtatahi ata yung nanay niya ng mga damit nun, pero nung nagsimula nung nagkaanak sila is yung nanay niya nag-i-stay na lang sa loob ng bahay. So, yung tatay niya ang nagpo-provide. Pero ang ano, ang utang kasi ng ibang lahi guys is talagang ginagawa nila ng paraan para ma-provide yung gusto ng mga anak nila. Like for example, yung birthday ng mga anak ninyo. Sinabi ng aking asawa guys, sa tuwing birthday namin hindi nakakalimutan ng magulang naming i-celebrate kahit na wala kaming pera. Pero kasi guys, ang ginagawa ng nanay niya nagluluto siya, nagbe-bake siya, niluluto niya lahat ng mga gusto ng mga anak niya, tapos ano, nag-i-invite yung mga anak niya ng mga friends nila sa mga kalsada. Kasi centuries ago guys, may mga bata kasi sa kalsada diyan, kung sino-sino ini-invite nila. Ayun ang maganda guys sa magulang ng asawa ko. Tsaka daw, yung magulang ng asawa ko guys is hindi nila nakikitang nag-aaway sila sa harap ng mga anak nila. Kasi guys, 'pag nag-aaway kasi kayo sa harap ng mga anak ninyo, yung parang nagiging memories na yun ng mga bata 'pag tumanda na sila. So, ayun yung buhay nila guys. At ang mga ibang lahi guys, hangga't kaya ng katawan nila magtrabaho is nagtatrabaho talaga sila guys. Hindi sila nagreretiro ng maaga dahil may mga anak silang sumusuporta 'no. Ang mga anak dito guys hindi sumusuporta sa mga magulang nila. Kasi may mga problema din sila. Kasi ang mga anak dito guys 'pag may problema din sila, hindi nila dinadama yung magulang nila. Like yung asawa ko guys, may sariling buhay yung mga anak niya, maganda yung mga buhay ng mga anak niya. At ang gusto lang ng asawa ko is makita lang ba na okey yung buhay ng mga anak niya, masaya na siya dun. Kasi guys kung gumagawa lang kayo ng anak ninyo para balang araw pakinabangan ninyo pagtanda ninyo, mahirap yun guys. Kasi hindi ninyo alam yung magiging buhay ng mga anak ninyo. Kaya maraming family nag-aaway-away kasi ganon ang nangyayari. So, take your responsibility, huwag kayong maghanap ng sobra-sobra. 'Pag alam ninyong napaka-simple ng buhay ninyo, hindi niyo kayang magpaaral. Kasi ang bata guys, 'pag lumalaki yan nagiging expensive yan, lalong-lalo na sa Pilipinas, walang benefit sa mga bata dun. Talagang mahal magpaaral ngayon guys 'no. So ayan ang ano na ngayon ng mga tao. At saka guys, ang mga ibang lahi ngayon guys, parang mas gusto na lang nilang bumili ng aso kaysa magkaroon ng anak kasi alam nilang masyadong expensive ang anak ngayon.